guys, nabuksan natin na yung babaw. So, medyo madumi ang ano niya. So, isa pang nakita ko parang napihit yung ano. So itong sa ibabaw nito, sa adjuster ng floater to, parang napihit eh. Parang wala sa level. Ayan. So madumi na rin naman. Kaya kita nyo, madumi sa loob. Madumi natin to. So ayan tropa, nakalas na natin yung carburetor na Honda EG. So ito yung style ng Honda. So kung mapapansin nyo nung sa video natin, ang naging problema niya stable yung kanyang minor. Halos wala pa nga eh. Unti-unti mamamatay. Tsaka pagdidiin palyado. So ayan. So makita nyo kung gaano karumi siya. Ayan. Tapos ito yung takip nung sa may gilid. Yung access papunta sa jettings. Ayan. O, so, ito nyo naman, napakadumi, no? So, talagang hindi titino. So, yung pagka madumi, syempre, may duming nakapasok dyan doon sa ano. So, ito ang primary. So, yung jettings niya, ayun. So, hindi na natin kakalasin. Susundutin na lang natin ng, ano, ng mga carburetor toolkit. Gagaya nito, susundutin yung ganyan. Ayun, lambre, sundutin natin yan, yung mga butas na yan. Kaya kailangan maayos. Tapos dito naman sa minor, mapapansin nyo, ayun, yung may, kung kita sa video, mapakaliit na ay mga butas dyan sa gilid. Doon nalabas yung minalabas sa butas na yun. Hindi lang masyado ano, doon nalabas yung minor, yung supply ng gas papunta sa minor. Hindi masyado kita eh. Ayun o, yung sa kabila. Ayun, susundutin nyo yun. Bukod dun sa sundot, ang gagawin natin, yung supply papunta ron, bubugahan natin carb cleaner. Kailangan nang makita na may lumalabas doon, tsaka dito. So magpo-focus tayo sa primary, tsaka yung sa idle, para wala tayong maging problema. Pero lahat naman yan, lahat ng butas, may possible, checkin na rin natin. Pero doon tayo magpo-focus kasi yun yung nagiging problema niya. Okay. So, yung plunger niya, yung plunger valve, pagka in-spray mo naman na gano'n, malakas naman siya. Kanina nung may gas pa, may lumalabas dito. Ayan. Basta yung mga butas na maliliit na yan guys, susundutin nyo lahat yan. Palalabasin nyo yung gas dyan. Pag may carb, kaya napakaganda pag carb cleaner, pag sirit mo dyan, kung saan yung katugon yan, lalabas yung carb cleaner. Kaya pag hindi lumabas, ibig sabihin, may bara. So saka nyo susundutin pa rin. Kailangan mapalabas nyo yun. May mga tagusan yan eh, no? Ayan. Itong power valve, ayan, power valve, importante rin yan. Lilinisin na rin natin yan. Ayan. Hintay lang natin yung carb cleaner guys. So ganun paglilinis, hindi yung basta nagbukas lang hangin. Kasi pag hinanginin mo, makikita mo ba yung hangin? Diba ako, hindi to, hanginan mo dyan, makikita mo ba lalabas doon ng hangin? Unlike doon sa carb cleaner, may halong liquid yun. Paglabas noon, makikita mo yung liquid na lumalabas, di buhay yung butas. Diba? Hindi yung hinangihangin lang. So ito, hindi na tayo bumili ng repair kit nito. Kasi napalitan na naman ng mga repair kit to eh, dati pa. So iningatan ko na lang na wag masira para hindi na bumili yung may-ari. At okay pa naman ang mga jettings nito. Yung nga lang naging issue natin. Ingat lang kasi once na mapunit, bibili ka na talaga repair kit. Yung mga goma niya okay pa naman. Medyo may kamahalan nga pala guys ang ano nito, repair kit nito. Repair kit pa lang nito, hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 na. Depende pa sa brand ha. Yan. Kaya ingat lang pagkakalas para hindi masira, mapunit. Kasi once na napunit, ay bibili na talaga kayo repair kit. Yan. Okay guys. Ito nga pala guys yung air horn ng carb ng Honda. So sa Honda, makita nyo itong ano to, tornilyo na to. Ito ay adjustment ng floater.
So may adjustment siya, like no other curve man, ina-adjust siya, nililiko kasi yung iba ang floater lata yun dito, so doon ina-adjust yun. So ito dito sa labas na i-adjust. So pag ito ay naiset na gaya nito, wala naman siyang silipan ng level dito, wag na natin pipihitin dito. Pag binaba nyo yan, kakapusin sa gas. Pag sumobra na maangat, mag-o-overflow. So kailangan talaga ayan, ganyan, pag in-adjust nyo, naka-level. So paano nyo makikita pag pinihit nyo sa labas? So wag na lang pipihitin, no? Meron kayong ganyan, wag nyo pipihitin ng nasa labas kayo ng hindi nakakalas, kasi pag naiset yung kalas. So pipihitin nyo buo na, ay magloloko. Ayan, para added knowledge na lang sa may mga Honda, wag nyo pipihitin basta-basta to, kasi ito adjustment ng floater, magloloko talaga karburador. Pag pababa sisige, pag paluwag mag-overflow naman. So kailangan ano nyo talaga mai-level. So yan, ganyan, naka-level na siya. Pag binaba nyo yung aangat, so kakapusi sa gas. Pag niluwagan nyo naman, umangat to, tataas siya, mag-overflow naman, hahagok naman yung makina. Pero start na ako. Oo, teka, tanggal pala battery. Teka, hindi mo. Batong galaw. Diyan. Tumalit niya dyan. Sige, try mo. Laser malit siya. Ah. Sabi na ano ba sa battery nito? May ibang ano? Sige. Hindi. Pag-plug. Teka, baka may nadali ako. Up-play muna. Guys, hindi na po natigil. Nakabitaw na po yan. Nakabitaw na po. Nagana na po. Swerte natin. Nakabitaw ka? Nakabitaw ka? Nagana na po. So ayun guys, na-under na siya. Medyo mataas lang ang minor kasi naka-cold start pa siya. Hintayin natin uminit bago natin itotono. Ayan. Hintayin natin. Guys, yung output namin ngayon, so kaya ganyan na tunog yan, naka-scab yan pero nagmi-minor na siya. Yung kanina naka-cold start pa, kaya ginamitan rin namin ng vacuum pressure gauge yan para maano. Pisa pa ano nga, pa bomba nga konti. Ayan. So kaya ganyan ang tunog niya, makakala niyo walang minor. So naka-scab kasi,
Kaya ano, ayan. Isa pang bombit nga pisa. Wow, parang nagsasangag ng popcorn eh, no? O, ayan, no, mga tropa ang aming output ngayon. So, nawala na yung hagok niya, nagmi-minor na. Ayan. Subscribe and like Sir Mac Garage. Isa, kaway muna. Meron din mga tropa dito. Ayan, lilip, nag-i-stance. Ayan. Lares, kaway. Halika rito. Ano sasabihin mo? Thank you, ano? Thanks for watching. Good morning, guys. So, dito tayo sa KJM. Samahan nyo kami ngayon ni Lawrence. Mag-amay nyo kami ni Lawrence. Magagawa kami ng Honda Civic na EG. Ayan. So, issue nito, lang minor. Wala siyang minor. Tsaka medyo na-stock. Okay to dati eh, kaso na-stock. Yun. Nagloko na naman kasi hindi nagagamit. Samahan nyo kami ngayon. Kinagaan nyo lang para maka-start natin. Tingnan natin kung aanda. Ayun, hagok. Ano, may hagok siya. Bitawan mo gas. Nakabitaw ka sa gas. Kaya mo lang. Ayun, namatay. So wala nga siyang minor, tapos nahagok. Yun ang problema sa kanya. Ay, try muna natin to. So ayan guys, nakita nyo naman umaandar to. So hindi na natin checkin ng kuryente kasi okay naman yung kuryente niya, umaandar siya. So hagok-hagok lang. Kung namumutok, kuryente dapat ang magpupuko sa inyo. Wala namang putok, yung ano niya, palyado lang, yung may namamalyo parang kinakapos. So pag kinakapos, bago tayo magbukas ng karburador, kailangan din natin ma-check yung fuel pump kasi baka may ano siya, may mahina ang pressure, mahina ang bigay kasi may certain pressure yan. Doon muna tayo, wag agad bukas kasi baka may sasalba pa natin to. Doon muna tayo sa basic, check muna kasi kung pupunta tayo sa karburador bago may problema naman tong pump, maano tayo. So ang una natin yan, checkin natin yung pressure ng pump, tapos titignan na din natin yung status ng ano, pag ganitong na-stock, syempre napapanis ang gas pagkakatagalan, pag matagal na na-stock. So yun yung scenario nito, na-stock, checkin natin yung gas, titignan natin baka may tubig or something. So pinagmumulan din ng hagok-hagok yun. Titignan natin fuel pressure tsaka yung ating fuel, status ng fuel, checkin natin yan. 1, 2, 3. Patayin mo ako. Pag kumandar, saglit lang, patayin mo. Kasi baka mapupuno ito eh. Titignan natin kung malakas yun. Oh. Yeah. Yeah. Isa, parang diskumpiyado ako rito sa ano mo. Maputla. Panis na gas. Hindi. Kahit pa, hindi dapat amoy thinner. Okay? Hindi ako dyan. Panis siya. Wala na ito boss. Makakasira ng makina. Kaya hindi siguro ano. So, ano natin. Huwag ka lang kahit yung lagay na takip. Takip, iba sali natin. Tinan mo, hihiwalay yung ano natin. So, eto guys, yung nakuha nating sample ng gasolina.
So sa color pa lang makikita nyo may discoloration na siya. Ayan, maputla. Tapos kung nakaamoy kayo ng thinner, iba ang amoy ng gasolina. Medyo mabango yan. So yung amoy panis na gasolina, kahit pa sabihin may halo na to na bago, pangit yan, makakasira ng makina. Tsaka papalyo. Ayan. So papalitan natin to. Papalitan natin, didry natin yung tangke nya. Yung kagandahan, may lifter tayo. Didry natin, lalagyan natin ng bagong gasolina. Same time, check naman natin yung pump. Tignan natin pressure. Yan. So, meron tayong vacuum pressure gauge. Lagay natin ito sa lakas ng pump. So, check naman natin yung ano niya, fuel pressure. Patay. Ah, patay. Patay mo. Start mo pisan, siya pa. Patay. So yan, nabomba naman yung pump. Malakas naman yung pump. I-check na natin, palitan muna natin ito ng ano. Lakas pa mag-pump yung ano nya, fuel pump. So, ano naman natin, rain muna natin. Magkaalaman bago tayo sa overhaul. Magandaan na may lifter, oh. Pisan. Kaigi na may lifter pag nag-drain. Kailangan namin at magde-drain kami. Oo, kahit kalahati lang. Para yung abot na natin. Yan, okay na siguro yan. Nag-lock. Gano'ng karami ba nilagay mo dito? 500. Parang konti lang. Okay na, ano mo? Ready. Okay, bitaw. So, ganun pa rin tropa, namamalyo pa rin. Hanggang bubuksan na namin to. Daltan na namin yung gas. Wala. Kailangan ng buksan. So, ayun guys, kinalas ko na yung carb. So, nakita nyo naman kanina sa video. Ayun, palyado pa rin siya. So, lilinisin na natin to. So, pag ganun palyado, kahit sa diin, yung senaryong ganoon, possible chikay nyo, baka nagbabara din yung papasok dito,
wala sa level yung floater, tsaka yung primary, yun ang pagtutuunan natin. Tsaka wala rin siyang minor, so yung idle system sa baba titignan natin. So yun, maraming ano to, walang minor na palyo sa primary, ayun. Tsaka dito sa floater titignan natin, baka nagbabara. Malalaan natin to pagbukas. Yun, alasin ko muna to guys. So gagamit din tayo ng, pagka ganito, gamit kayo ng carburetor toolkit. Ayan, ito, pansundot dun sa mga jetting. Hindi spray lang. Susundutin natin yung mga butas niya na ano, para talaga malinis, mabuhay. Ayan. Yung mga daanan, yung gas sa loob. Maselan to, maselan. Pero medyo matagal. Kailangan pulido. Para isang kabit lang.